In this video, we will discuss activity 13.6, number 4 to number 6. Okay? So sige, ano ba ang hinihingi or tinatanong sa number 4 to 6? Okay? Ano daw ang effect ng doubtful accounts, ng write-off, at ng recovery sa working capital at sa current ratio? Okay, so let's define first what is working capital. Okay, so working capital is simply current assets minus current liabilities. Ano naman tong current ratio? It's current assets divided by current liabilities. So sige, sinulat ko na dito sa baba no para mas madali. Okay, check natin. Ano nga ba yung effect sa current assets kapag ang isang account ay nagiging doubtful of collection? So, tingnan natin ang journal entry. Okay? Nag-credit tayo ng isang contra asset, meaning tumaas yung contra assets account natin. Ang effect nun sa assets account at sa current assets account, okay, ay decrease. Okay? So, decrease. Next, since bumaba ang ating current assets, okay, syempre, bababa din ang ating working capital. Next, ano naman ang effect niya sa current ratio? Since bumaba ang ating current assets, which is ang numerator, okay, decrease din. Ayan. Next, ano naman ang effect sa current assets, working capital, and current ratio kapag nag-write off tayo ng account? Sige, i-analyze natin. So, nag-debit tayo ng allowance for doubtful accounts, which is nabawasan ang contra asset natin. So, isipin nyo guys na ang contra account ay negative. At kapag magtatanggal tayo ng negative, it is something positive. Okay? So, positive ang effect nito. Kaso, nagtanggal din naman tayo ng accounts receivable. So, negative din. Okay? So, positive tsaka negative, ang effect niya sa current assets ay tama. Wala. So, no effect. Okay? Since walang effect sa current assets, kapag nagra-write off tayo, okay, no effect din siya. Same dito, no effect. Next, check naman natin kapag nagre-recover tayo ng accounts. So, sige. First is, bubuhayin natin yung accounts receivable or i-reverse natin yung entry natin nung nag-write off tayo. So, since wala tong effect, yung write-off, ang reverse nito ay wala ring effect. Okay? So next, check naman natin yung pag-derecognize natin ng accounts receivable. Okay? So, tumaas yung cash natin, which is a current asset. Kaso, nabawasan ulit tayo ng current asset, which is accounts receivable. So, in effect, wala siyang effect. Okay? So, the answers are no effect sa current assets, no effect sa working capital, and no effect sa current ratio. So, ganyan lang siya kasimple, guys. Okay? Next, we will answer activity 13.7 in another video.